napag-usapan natin ang patungkol sa pagiging sacrificial pawns nitong sila Adalman para malaman nila ang mga weaknesses nitong mga Titans. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So ngayon nga, satisfied na itong si Adalman sa may nagawa niya dahil nagawa niya naman ang role niya. Napaka-effective daw nitong mga skeleton army sa pag-a-analyze ng strength at weaknesses nitong mga giants. Kasi dahil daw dito ay nai-avoid nila na magkaroon ng mga casualties. Ganito ang nangyari sa may battlefield. At first glance, parang tablang laban. Pero kung titingnan natin na mabuti, lamang itong mga giants. Nag-launch ng suicide attacks itong mga bone soldiers gamit ang kanilang mga weapon. Sinabugan nila itong mga giants na ito at ang mga nakasurvive sa mga giants na ito pero nagtamo ng malala na damage tinuluyan naman nitong mga Death Knights. Pero sa mga critical na giants lang yun nangyari. Yung mga giants na hindi man lang nagtamo ng damage sa mga explosion na nangyari nagsimulang mag-rampage. Napakalaki daw ng mga giants na ito, around 3 to 5 meters ang height. Aside from their naturally big na body, nakasuot pa sila ng makakapal na armor. Kaya talagang mahirap na makapag-deal ng critical damage sa kanila. Simula nung nakalapit na itong mga giants na ito, naging useless na ang mga bone soldiers. Pati ang mga Death Knights na nagagawang makalaban equally ay outnumbered. Kaya dahan-dahan na mauubos itong kanilang mga forces. At this point kitang-kita na hindi natatagal itong Immortal Army na ito. Kaya nakaramdam na ng tensions itong mga Bloody Knights na pinangungunahan nitong si Luis Valentin kasi alam nila na sila na ang kasunod na haharap sa mga malalaking giants. Naisipan naman itong si Shion na ipadala na agad ang kanyang mga Terror Knights, also known as Shion's Fan Club. Itong mga ito ay merong bilang na around 3,000. Kaya kapag ipinadala niya daw agad itong mga ito matutulungan nito ang 2,000 na Death Knights. So overall magkakaroon sila ng 5,000 na strong fighters na active. Isama na rin daw dito ang Bloody Knights nitong sila Luis na meron namang bilang na around 400. Malalakas itong mga Bloody Knights. Itong mga ito ay A-rank pero ang problema ang mga giants naman more than 1,000 na A-rank kang bilang. Kaya kahit daw na ipadala na rin itong si Shion ang kanyang mga Yomiga Eri dito hindi pa rin daw talaga yun sapat para maging balance ang battle. Iba na kasi ang usapan ngayon na nakalapit na nga itong mga giants. Noong una kasi pwede nila ito gamitan ng mga malalakas na pasabog pero ngayon hindi na dahil madadamay na ang kanilang mga forces kapag ginawa nila yon. So ang pwede na lang nilang gawin ngayon ang tapatan mano-mano itong mga giants na ito. Ang naisip nitong si Shion kakayanin nilang labanan itong mga giants. Kung ang bawat isa sa mga irang na giant na ito tatapatan ng 10 katao na galing sa kanilang side. Basically 10:1 ang ratio. Usually ang ginagawa ni Shion siya na mismo ang susugod. Pero ngayon alam niya na hindi siya pwedeng basta-basta na gumawa ng ganon kasi meron din mga malalakas na mga kalaban dito. At pag nauna siyang magpakita at gumamit ng kanyang mga big moves madali na itong mai-counter ng malakas nilang kalaban once na sila na maglalaban. So kailangan dito mga tauhan niya muna ang kanyang pasugudin. Pero pinigilan siya dito nitong si Adalman. Sabi kasi ni Adalman teka lang daw, siya daw muna kasi na-recover niya na daw ang kanyang mana na nawala kanina. So umakit na uli itong si Adalman sa may likod nitong si Wendy. Tapos bumalik siya papuntang battlefield. Ini-activate nitong si Adalman ang modified version ng kanyang necromancy. Kanina pa pala hinihintay nitong si Adalman itong moment na ito. Kasi ngayon may kagawin nitong si Adalman na technique na tinatawag na Immortal Legion Creation. Ito daw ang favorite nitong si Adalman. Napaka-astonishing daw ng epekto nitong magic na ito sa isang wide range na area. Kasi within its sphere of influence, transform nito ang mga namatay sa battlefield into Adalman's undead soldiers, regardless kung kakampi o kalaban man ito. So basically, naging loyal followers nitong si Adalman yung mga namatay ng mga giants. Isa ito sa mga forbidden secret of necromancy. Culmination daw ito ng research nitong si Adalman patungkol dito. Moreover, na-improve pa daw nitong si Adalman itong magic nito to reconstruct the nucleus ng mga namatay. In other words, napag-mix nitong si Adalman ang kanyang mga bone soldiers sa mga bodies ng mga dead giants. Kaya ang nangyari nakapag-produce itong si Adalman ng 2,000 ng mga dead giants. Napag-usapan
natin na 3 to 5 meters ang heights ng mga giants na kalaban, habang ang liliit naman ng mga skeletons nitong si Adalman. Kaya sa pagkagawa nitong si Adalman ng mga Death Giants ay naging balanced ang laban. Ang mga Death Giants na ito ay merong height na around 4 meters, at ang mga armor na suot dati nitong mga bone skeletons ay naging armor na rin ng mga Death Giants na ito. Na-anticipate na pala ito nitong si Adalman from the very beginning, kasi dahil dito significantly na napalakas ang kanyang mga forces. Imagine, from having skeleton army and Death Knights lang nagkaroon na siya ngayon ng mga Death Giants. Kaya after talaga ng 10 Mawar na ito, tumaas ang evaluation ko kay Adalman. For me, hindi na siya ang pinakamahina na patron. By the way, gumawa nga pala ako ng tier list na updated patungkol doon. Tier list ng mga patrons. Bisitahin nyo na lang yung channel natin kung gusto nyo yung mapanood. Maging itong si Shion hindi makapaniwala dito. Hindi niya daw expect na nag-prepare daw pala si Adalman ng ganitong klaseng magic. Nakakamangha daw talaga, kasi ang bawat isa daw sa may 2,000 na Death Knights na ito over A rank ang classification. Pero hindi lang itong si Shion ang namangha dito. Nagsalita rin itong si Luis. Sabi ni Luis hindi rin daw siya makapaniwala dito. Mabuti na lang daw talaga at nakakampi nila itong mga ito. Magkatabi ngayon itong si Luis at itong si Shion. Pareha silang nanonood sa ginawa nitong si Adalman. At dahil nga sa move ni Adalman na ito, na-reverse uli ang advantage papunta sa kanilang side. Ang mga Giants na nagdo-dominate gamit ang kanilang malalaking bodies kanina biglang nakaharap ng mga kalaban na kasing laki rin nila. Lalong mas naging mahirap pa para sa mga Giants ito, kasi tandaan natin na immortal ang mga Death Giants. Kahit na mamatay sila o madurog man, magre-resurrect lang sila under sa power nitong si Adalman. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.